Ito ang isa sa trade na inaabangan sa Lakers sa susunod na season, halos inaasahan na rin ito na mangyayari matapos malaglag ang Lakers sa kanilang unang round game ngayong playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Madami nga ang nabigo sa sinapit ng Lakers sa hindi inaasahan na pangyayari kaya ito ang mabisa na magagawa ngayon ng Lakers para maiba ang kanilang sistema na naaayon sa pagkuha kay Luka Doncic. Mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng NBA ang posibilidad na pag-trade kay Austin Reeves patungo sa ibang koponan, at ayon pa sa ibang source ay talaga namang mangyayari ito base nga sa kanilang sistema ngayon na nalaglag na lang bigla sa unang round. Sa pagkuha nila kay Luka Doncic, madaming mga fans ang humanga dito sa nabuo na Big Three sa pagitan nina Luka Doncic at LeBron James at Austin Reeves, na mas pinili nga ng Lakers na ganito ang kanilang pambato kumpara sa dati na kabilang pa sa Lakers si Anthony Davis. Ito ang isa na malaking expectation ng lahat para sa bagong Big Three ng Lakers na mananalo at makasungkit ng kampyonato sa season na ito, dahil ipinakita sa lahat na kaya nilang makatungtong sa itaas na sa pagtatapos ng regular season ay ipinakita nila sa lahat na nakaupo na sila sa number 3 sa tulong nga yan ni Luka Doncic. Pero sa hindi inaasahan sa patuloy na paglalaro ng Big Three na ito ay tila naging iba ang kanilang timpla, lalong-lalo na itong si Austin Reeves na nag-iba ang kanyang laro sa kanilang unang round ngayong playoffs, na hindi katulad ng dati na halos kaya itong iangat ang Lakers sa panalo pero sa sistema ngayon ng Lakers ay aminado nga na si Luka Doncic ang kanilang prioridad sa opensa. At sa ngayon nga may inilabas na trade proposal para dito sa Lakers na nakatuon kay Austin Reeves na maaaring makuha ng Brooklyn Nets, kasama sina Maxey Kleber, Dalton Knecht, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt, at 2031 first round pick, habang makukuha naman ng Lakers sina Nick Claxton at Cam Johnson. Ang trade na ito ay maaaring maging malaking daan para sa Lakers na kumuha pa ng ibang manlalaro na kaya nilang bayaran kapalit sa kanilang pinakawalan ng mga pyesa, at kukuha ng ibang manlalaro na naaayon kay Luka Doncic na pinaniniwalaan ito na maging next phase ng prangkisa. Tinalo ulit ang Cleveland Cavaliers kanina laban sa Indiana Pacers sa kanilang Game 2 na naganap, tinapos ang laban sa final score na 120 at 119. Madikit ang kanilang laban na may pagkakataon sana na manalo ang Cavaliers pero masyadong malakas ang Indiana Pacers at hindi nila magawa na patumbahin. Patuloy ang pangunguna ni Tyrese Haliburton para sa Indiana Pacers at malaking kalamangan na ito para sa kanila na manalo ng dalawang magkasunod laban dito sa malakas na Cavaliers. Merong problema ang Cavaliers dahil hindi pa rin nakalaro sa kanila ang kanilang isang malakas na puwersa na si Darius Garland dahil sa injury nito. Patuloy pa rin naman ang pangunguna ni Donovan Mitchell para sa koponan na ginawa niya ang lahat sa Game 2 na sa katunayan nakapagtala ito kanina ng 48 points, 5 rebounds at 9 assists. Double-double naman sana ang kanilang isang big man player na si Jarrett Allen na nakapagtala ito ng 22 points, 12 rebounds at 3 assists. Katulad ni Darius Garland na itong si Evan Mobley at DeAndre Hunter ay hindi rin nakalaro kanina sa Game 2 dahil din sa injury. Tatlo ang kulang na player sa Cavs kaya malaking kalamangan ito sa Pacers na sinamantalahan naman agad dahil tinalo nila ito kanina. 6 ang nakapagtala ng double-digit score sa Indiana Pacers kabilang ang 19 points, 9 rebounds at 4 assists ni Tyrese Haliburton, pareho namang nakapagtala ng 23 points sina Aaron Nesmith at Miles Turner. Sa ngayon nakadalawang panalo na sila at 2 panalo na lang ang kanilang kailangan para tapusin na ang Cavaliers, pero hindi pa naman tapos ang laban dahil ang laro maaari ding mapunta pa sa Game 7, tingnan na lang natin sa susunod kung makakabawi pa ba ang Cleveland Cavaliers despite sa kanilang problema na na-injured ang kanilang ibang player.